Kamay yung kamay. Maraming salamat kapatid na Ibrahim. Naway nakapagbigay po sa atin mga kababayan ng konting inspirasyon kung paano niya po iniyakap ang pananampalatayang Islam. Sa ngayon po, pakinggan po natin ang ating kapatid kung paano din niya niyakap sa maikling pagsasabuhay o pagsasalita dito sa harap. Inshallah, pakinggan po natin siya. Siya po si Jack nung siya ay Kristiyano. Ngayon po ay siya ay si Jamil na. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi sa atin lahat. Nung time na nagpunta ako ng ibang bansa, hindi pa Qatar, sa Singapore, hindi na ako active sa pagiging Iglesia ni Cristo. Actually, yung nasa Pilipinas ako, sobrang active ko. Kumukuha ako ng mga tungkulin sa Iglesia ni Cristo. Talagang nagpupunta kami sa mga bahay-bahay, sumasama ako sa mga bahay-bahay para lang ipamahagi ang salita ng Diyos, which is ang relihiyon ay Iglesia ni Cristo. So, nung nagpunta na ako ng Singapore, hindi na ako nag-active. Bali, nakapag-isip-isip na ako na parang may mali. O, ano ba ibig sabihin nito? Parang kulang yung turo. Kasi sa iglesia, ang sugo at parang nagiging mataas na parang si Jesus na si Manalo. Si Jesus alayhisalam. Si Felix Manalo na. So, pero ang katuruan ay isang Diyos. Si Jesus ay tao, hindi siya Diyos. Ngayon, nagpunta ako ng Qatar, parang namangha ako sa mga Muslim dahil araw-araw mula umaga hanggang gabi, nakakarinig ako ng adan. May sumisigaw sa labas na nag-aadan. Ibig sabihin, para magtawag ng prayer sa Islam. So, yun. Tapos, dumating yung Ramadan, nakita ko yung mga tao, sobrang disiplinado, sobrang nagfa-fasting, tawag dito, talagang aktibo sa relihiyon, which is, meron naman sa Biblia na mag-fasting nga. Sa iglesia, hindi namin ginagawa yon. Ewan ko kung bakit, hindi ko na rin inalam. Pero nung naanyayahan nga ako na magpunta ng Fanar para pag-aralan ng relihiyong Islam, medyo yung naging interesado ako. Sa umpisa parang baliwala lang. Tapos naging interesado na ako nung every Friday nagpupunta na ako ng Fanar. Tapos after 3 Friday yun nagsyahada na ako. Ibig sabihin, tinanggap ko ng relihiyong Islam, naniniwala ako na si Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, ang nag-iisang Diyos, at ang propeta ay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Kristo ay propeta, at ang ibang ay mga propeta, hindi sila Diyos. So, bali, sa umpisa, pag tinanggap mo yon ang syahada, sa umpisa, syempre, magtatanong ka, sino ba si Prophet Muhammad? Sino ba to? Sino ba tong taong to? Ano bang ginawa niya? Paano niya nabago ang mundo? Nag-start na rin ako magbasa-basa. Higit sa pag-aaral sa Fanar ng basic, ng tahara at sala, higit doon, nag-start na rin ako magbasa-basa tungkol sa propeta. Kasi mahirap Mahirap mga kapatid ko Muslim at saka sa mga hindi pa Muslim na yayakapin mo ang relihiyon na hindi mo kilala kung sino si Allah. Unang-una, Arabic yun. Sa atin, sa Pilipinas, pag sinabing Allah, mga Muslim lang nakakilala niyan. Pero hindi nila alam, yun ang nag-iisang Diyos. Yun ang dakilang pangalan ng Diyos. Sino ang propeta Muhammad? Ano ba nagawa niya? Yung iba sinasabi nila,
masakit sa loob, lalo ngayon may alam ka na sa Islam, kahit paano, masakit sa loob kapag may nakakausap ka, nakaka-argumento kang mga Kristiyano, kapag binabanggit mo ang propeta, parang, sino ba yan? Wala naman nagawang miracles yan eh. Una rin pinagbabatayan ng mirakulo eh. Sabi ko nga eh. Sabi ko kung ang pagbabatayan natin ay mirakulo, wala nang tatalo. Wala nang, mas maraming miracles ang nagawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa mga ibang propeta. Siya nga ang tinatawag na mercy of mankind. Siya ang awa na ibinigay ng Allah para sa ating para sa sanlibutan. So yung time na yun, nung time na nagbabasa-basa ako tungkol sa propeta, mahaba siya kasi yung sira talagang masyadong mahaba. Kung talagang pag-aaralan natin, mahaba. Pero na-enjoy ko naman dahil sa mga araw na binabasa ko yung libro tungkol sa kanya, sa internet, saka may libro rin, tungkol sa kanya, parang minamahal mo araw-araw yung propeta eh. Parang sa parang pag nanliligaw ka sa isang babae, hindi na agad-agad mamahalin mo eh. Kailangan mo nang kilalanin bago mo mahalin, di ba? At ang Allah, yun ang kagandahan na naidulot sa akin. Bukod sa tawag dito, bukod sa kaalaman tungkol sa haligi ng Islam, sa articles of faith, bukod doon, yung deeper interest napunta roon sa sira. So yun. Ngayon may mga tao, lalo yung mga kamag-anak ko, tinatanong yung tungkol sa pagmumuslim ko. Bakit ka nag-Muslim? Bakit ka Diyan lang sa Qatar, ha? Pagbalik mo sa Pilipinas, babalik iglesia ka. Ang masakit lang doon, pinipilit ka sa ganon, pero siyempre, pamilya mo yon, magulang mo yon, mga mahal mo yun sa buhay. Siyempre, sabihin mo na lang, pagdating ko dyan, pag-aralan natin kung tama ba talaga yung relihiyon na yan o ang Islam. Ibig ko sabihin, yung katotohanan na hindi pa nila alam, kasi ang tingin ko sa Pilipinas, lalo sa Luzon, yung mga Kristiyano, hindi sila nagbabasa tungkol sa tungkol sa Islam eh. Lagi lang nilang tungkol sa Biblia, lagi lang nila binabasa tungkol sa Christianity, nahati-hati nila, nagkakaroon ng mga sekta, tas nagiging business. Pero pagdating sa Islam, wala eh. Lahat kawang gawa. Lahat pagmamahal sa Allah Azza wa Jal at pagmamahal sa propeta. So yun. Tawag dito. Ang masasabi ko lang, kung sakaling kung sino man ang naghahanap ng katotohanan, lalo't ang mga tao na gustong maligtas, yun naman ang goal natin eh. Yun naman ang mga relihiyosong tao, ang goal talaga sa buhay ang makapunta sa paraiso. Kailangan nating pagbatayan, kailangan nating alamin ang mga relihiyon. Kung di tayo naniniwala sa Islam, kailangan nating alamin ang relihiyon ng mga propeta. Ano ba ang relihiyon ni Adam alayhisalam? Ano ba ang relihiyon ni Noah alayhisalam? Ni Moises, ni Abraham o Ibrahim alayhisalam? Ni Jesus Christ o ni Isa alayhisalam? Ano ba ang relihiyon nila? Hindi naman sila siguro mga Katoliko. Wala pang Catholic noon. Hindi naman siguro sila mga iglesia ni Cristo. Dahil wala pa iglesia ni Cristo noon. Di ba? So, yun lang. Ang naipapayo ko lang, inshallah, maggabayan tayong lahat. Yung mga nag-iisip tungkol sa mga nag-iisip tungkol sa katotohanan, maggabayan tayo. Pag-aralan natin ang Islam. Ngayon, kung ready na kayong mag-shahada o ready na kayo yakapin ng Islam,
dapat yung buong puso. Pag niyakap niyo yan, sigurado, papasok yan ng mga pagsubok. Kasi ang Allah, hindi yan sa basta kalima na sasabihin mo, Asyhadu alla ilaha illallah. Isa yun sa mga susi para makapasok sa paraiso. Pero pagdating ng araw ng paghukom, ng Judgment Day o Yawmul Qiyamah, sigurado tatanungin tayo ng Allah at susubukan tayo at ipapakita niya sa ibang tao, sa sanlibutan na ikaw ay may karapatan na pumasok sa paraiso. Dahil sa mga pagsubok niya, minahal mo siya ng todo habang sinusubukan ka niya at sinunod mo siya sa lahat ng mga pinag-uutos ng Allah Azza wa Jalla. So yun lang po, ako nga pala po si Jackie Galpao. Ngayon ang pangalan ko sa Islam ay Jamil. So yun lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran, brother. Sino magtanong? Sige, tanong. Kapatid, next week ka na lang siguro kasi pinandito.